Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na The Trinity. So ngayon ating tatalakayin ang The Trinity and Love, pagmamahal. So ating tatalakayin ngayon ang Ephesians chapter 3 verse 16 to 17. Ang sabi rito, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay. Espiritual ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So tinutukoy rito yung pundasyon, yung pag-ibig, ang magagawin mo lahat ng bagay na may kasamang pagmamahal. Pag-ibig ang maging pundasyon ng lahat ng mga bagay na gagawin natin. So ayun sinasabi dito. So sa unang teaching, the Trinity is a fellowship of love. The Trinity is a fellowship of love. So yung Trinity, yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, binubuo yan. Pagmamahal ang bumubuo yan. Kasi unang-una, kaya talagang masasabi mo na hindi isa. Talagang masasabi mo na hindi nag-iisa or hindi isa ang Diyos. Kasi unang-una pa lang bago niya ilikha ang mundo, bago niya likhain yung tao, meron ng pagmamahal eh. So kung nag-iisa ang Diyos, kung isa lang ang Diyos, or kung walang iba, hindi siya tatlong persona, walang pagmamahal doon. Kasi paano ka magmamahal kung wala kang kasama, or paano magkakaroon ng pagmamahalan kung isa ka lang. So ibig sabihin merong kasama. So merong iba. Nandiyan ang Diyos Ama at nandiyan ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So kaya may pagmamahalan kasi hindi nag-iisa. Unang-una pa lang hindi na nag-iisa. Unang-una may pagmamahalan na, may love na. So ibig sabihin hindi lang nag-iisa ang Diyos sa mga panahon na iyon. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, the Trinity extend love to the church. So ayun, sa isang Bible verse sabi ni Jesus na sa kung paano ako minamahal ng aking Ama ay ganun nyo mahalin ang inyong kapwa. Si Jesus ang nagsabi na yan. So ibig sabihin naipagpapatuloy or naipasa yung pagmamahal ng Diyos Ama sa mga tao, lalo na sa simbahan. Naipasa yung pagmamahal ng Diyos Ama sa simbahan at naipasa sa mga tao. So the Trinity extend love to the church. So yung pagmamahal ng tatlo, yung pagmamahal na nabuo na nagresulta ng paggagawa ng langit at lupa ay na-extend or naipasa sa simbahan o sa church. So sa ikatlong teaching ang sabi rito, the Trinity desires love to be our foundation. So gusto or kagustuhan ng Trinity, ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo na maging pundasyon yung pagmamahal na nila o yung pagmamahal natin sa tao bilang pundasyon ng kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito. So ayun, sinasabi doon na kahit na hindi ka mahal yung isang tao, or kahit na hindi siya karapat-dapat mahalin, sinasabi dito na magmahal pa rin tayo, na mahalin pa rin natin siya, na kahit na siya na yung pinaka nakakainis na tao, kahit siya na yung pinaka nakakaasar na tao, magmahal pa rin tayo. Hayaan natin na yung love at pagmamahal, or yung pagmamahal ang maghari sa ating buhay or sa ating mga puso. Sa application, paano gawin natin ito mai-apply sa ating buhay? So yun nga, sabi dito, love one another. So yun nga, sabi ko na kahit na sino, kahit na nakakaasar, kahit na nakakayamot, kahit na ayaw kagalit-galit na isang tao, mahalin pa rin natin. So sa ikalawang teaching, ikalawang application,
prove our fellowship with God. So patunayan natin yung pagsamba or yung pag-lordship, yung ating pagsunod sa Panginoon sa paanong paraan sa pagmamahal. So tayo, hayaan natin na pagmamahal ang mamuno sa ating mga buhay. Mahalin natin yung kapwa natin, yung mga ginagawa natin, yung sarili natin. So nang sa ganun paraan, mapapatunayan mo na talagang ikaw ay nag sumasamba sa Panginoon, or na talagang napapatunayan mo na may Diyos ka dahil nagmamahal ka. So ayun, sa ikatlong application na sabi nito, be rooted and established in God's love. So maging rooted, kumbaga maging konektado, na maging tumabi tayo, na andun tayo, parang sabi mo na tumabi tayo sa pagmamahal ng Panginoon, na isipin natin na tayo yung tao na katabi or nakadikit sa Panginoon dahil nagmamahal tayo, dahil minamahal tayo ng Panginoon. So yun, hayaan natin na yung love, napaka-importante niyan, na nagmamahal tayo, minamahal tayo. Syempre nga naman, yun nga, kung ikaw nagmamahal ka, malaki rin, or sigurado ako na may nagmamahal din sa'yo pabalik. So ayun, God, be rooted and established in God's love. So maraming salamat po. Napakadami ko natutunan sa araw na ito. Glory to God.